Matagal nang usapin ang programang nuklear ng Iran, mahigit 20 taon na. Giit ng Tehran, mapayapa ang layunin nito, pero ayon sa Israel, ito ay para sa nuklear na paglipol. May ilan na nasa gitna ng dalawang panig. Anuman ang opinyon mo, kahanga-hanga ito. Malalim sa ilalim ng disyerto ng Iran, sa malalaking bulwagan, libu-libong centrifuge ang umiikot ng halos 63,000 beses bawat minuto. Bawat isa ay kasing taas ng tao ngunit mas payat sa poste ng telepono at ang ingay ay matinis at hindi tumitigil. Sama-sama nilang ginagawa ang isang bagay na kakaunti lang sa mga bansa ang nagtagumpay, ang industrial na pagpayaman ng uranium. Ang pasilidad na ito ay Natanz at isa lang ito sa malawak na nuclear mega project ng Iran, isang dekada ng tagumpay sa larangan ng inhinyeriya. Iyan ang parehong ikinagulat ng pandaigdigang komunidad at labis na ikinagastos ng bansa. Ang talagang kakaiba rito ay itinayo nila ito habang hiwalay sa mundo. Sa nakaraang 2 dekada, ang Iran ay nasa ilalim ng pinakamabigat na parusa. Paano nagawa ng isang bansang halos walang kaalaman sa nuclear engineering noong 1979 na muntik maging isa sa mga bansang may armas nuklear sa mundo? Ito ang kwento, pero isang mabilis na paalala muna bago tayo magsimula. Ang episode na ito ay naisulat matapos ang operasyon ng Israel na Rising Lion at pambobomba ng United States sa mga pangunahing pasilidad nuklear ng Iran. Hindi pa tiyak ang lawak ng pinsala o ang susunod na mangyayari. At hindi ito ang kwento kung saan tutungo ang Iran pagkatapos nito, kundi ang kwento kung paano ito nakarating sa puntong ito. Ang mga nangyari pagkatapos ng revolusyon. Nobyembre 4, 1979 ay isang araw na huhubog sa relasyon ng Iran sa pandaigdigang komunidad sa loob ng mga dekada. Mula sa protesta ng mga estudyante, mabilis itong nauwi sa pagsugod ng galit na tao sa United States Embassy. Nilagpasan ang depensa at natrap ang lahat sa loob ng 444 na araw. 66. Amerikanong diplomat at kawani ang naging bihag sa isa sa pinakadramatikong internasyonal na krisis ng ika-20 siglo. Hindi lang ito revolusyon, ito'y mensahe sa mundo na ang bagong Islamikong Republika ay hindi magpapatalo at susunod sa sariling landas. Walang pakialam sa mga maaaring maging epekto ng kanilang mga aksyon sa kanilang katayuan sa mga makapangyarihang bansa at mabilis na dumating ang mga epektong ito. Ang mga Aleman na inhinyero mula sa Siemens na siyang gumagawa ng 2 malalaking 1,000 at 200 megawatt na nuclear reactor sa Bushehr, na bawat isa ay kayang magpaandar ng isang lungsod na kasing laki ng San Francisco, ay nag-empake ng kanilang mga kagamitan at kaalaman at sumakay sa mga unang eroplano palabas. Iniwan nila ang bilyon-bilyong dolyar sa di tapos na infrastruktura at sirang nuclear program. Ngunit mas matindi pa ang mga nangyaring sumunod kaysa sa pagkakaisa ng revolusyon. Nang ilunsad ni Saddam Hussein ang kanyang digmaan laban sa Iran, alam niya mismo kung saan niya itututok ang kanyang mga bomba. Sa pagitan ng 1,984 at 1,986 na beses na inatake ng mga eroplanong Iraqi ang iniwang pasilidad ng Bushehr. Hindi lang basta tama, kundi tumpak na ataking layong wasakin ang pinaka-advanced na teknolohikal na yaman ng Iran. At wala nang natirang pumigil sa kanila. Ang mensaheng tumatak sa puso ng pamahalaan ng Iran na bahagi ay dahil sa kalupitan ni Saddam at bahagi rin ng kanilang sariling paghiwalay sa pandaigdigang komunidad ay na nag-iisa lang sila. Hindi na sila maaaring umasa sa kanluranin o ilantad sa air raid ang kanilang mga proyektong nuklear. Magpapatuloy silang magtayo ng palihim at mag-isa. Noong 1985, ginawa ng mga pinununo ng Iran ang kanilang mahalagang desisyon. Muling magtatayo sila at sa pagkakataong ito, wala na silang pagkakatiwalaan kahit sino. Ang mga taon sa ilalim ng lupa. Sige. Para mas maintindihan natin kung ano talaga ang sinubukan ng Iran, kailangan nating pag-usapan sandali ang pisika sa likod nito at kung ano talaga ang ibig sabihin ng uranium enrichment. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin dadalhin sa university level na nuclear physics. Nangangako kami dyan. Sa kalikasan, may ilang uri ng uranium gaya ng U-200 at 38 at U-235 na halos magkapareho. Hindi mo sila mapagkakakilanlan nang hindi gumagamit ng chemical test. Pero sobrang magkaiba talaga sila at magkaiba rin ang gamit nila. Ang U-235 ang kapaki-pakinabang pagdating sa pagdidisenyo ng halos anumang uri ng nuklear na proyekto. Mga reaktor para sa kuryente. Kailangan ng mga lungsod ng uranium na may 3% U-235. Para sa sandatang nuklear, dapat 70% pataas ang U-235.
Ang issue dito ay ang uranium. Sa natural nitong estado ay humigit kumulang 79.3%, U-238 at 0.7%, U-235. Ang pag-abot ng 30 megaporsyento na kailangan para sa mga nuklear na planta ay tagumpay ng makabagong inhinyeriya. Ang anyo ng uranium na ito ay bahagyang mas magaan kaysa sa mas karaniwang U-238 na kapareha nito na nagbibigay sa mga siyentipiko ng kakayahang pinuhin ito. Para paghiwalayin ang dalawa, pinaikot ito sa napakabilis na bilis. Mukhang simple, di ba? Sabihin na lang natin na pinasimple lang namin iyon kasi komplikado talaga. Hindi ito gaya ng spin cycle ng washing machine nyo. Pinag-uusapan natin dito ang mga aluminum na tubo na umiikot ng 60 hanggang 70,000 na revolusyon kada minuto, higit 1,000 beses kada segundo. Ibig sabihin nito, ang labas na gilid ng rotor ay gumagalaw ng mas mabilis pa sa bilis ng tunog. Napakadelikado ng operasyong ito na kahit isang butil lang ng alikabok ay pwedeng magdulot ng matinding disbalanse sa buong makina. Ang kamanghamanghang bagay dito ay, sa kabila ng napakabilis na pag-ikot, bawat centrifuge ay nakakamit lang ng kaunting paghihiwalay. Libo-libong magkakakonektang makina ang kailangan para gawing panggatong ng reaktor ang natural na uranium, gamit ang masalimuot na cascading setup kung saan bawat isa ay nagbibigay ng bahagyang mas pinayamang produkto sa kasunod. Dapat tuloy-tuloy gumana ang sistema ng ilang buwan o taon dahil sa mahigpit na teknikal na pangangailangan. Alam ng Iran na kung gagawin nila ito ng mag-isa, nang walang tulong mula sa ibang bansa, aabutin ito ng mga dekada. At dito na pumapasok ang kanilang kapitbahay sa Pakistan, o mas partikular, ang Pakistani Abdul Qadir Khan Network ngayon. Si Khan, isang siyentipikong nuklear, ay nagnakaw ng disenyo ng sentripuhe sa Europa noong dekada 70 at lihim na dinala sa Islamabad. Mahalaga ang naging papel niya sa pagbuo ng kanilang nuclear program. Sa labis na kawalang responsibilidad at pansariling interes, ibinenta na niya ang mga plano at kaalaman sa pinakamataas na nag-aalok gamit ang mga tagapamagitan at lihim na pagpupulong sa hotel sa Dubai. Nakuha ng mga Iranian agent ang P1 centrifuge plants mula sa network na ito, ang parehong disenyo na ginamit ng Pakistan sa kanilang nuclear program. Hindi ito makabagong disenyo. Ang P1 ay mula pa sa teknolohiya ng early 19 na 170 na lipas na noon. Ayon sa pandaigdigang pamantayan, limitado silang magpayaman ng kaunting uranium, ngunit dito nagsimula ang ambisyon ng Tehran. Agad nagtrabaho ang mga Iranian at palihim na nagtatag ng operasyon sa Kalai Electric Company na ayaw nilang ipaalam sa iba. Sa simula, para sa mga tagalabas, ang gusali ay mistulang ordinaryong pabrika ng kagamitang elektrikal. Sa loob, nagsimulang magtrabaho ang pinakamagagaling at pinakamatalinong tao ng Iran sa nuclear engineering. Mabagal ang progreso at madalas may aberya. Isang fingerprint lang sa makina, maaaring magdulot ng problema sa lahat. Hindi nila nakuha ang mataas na pagiging maaasahan mula sa mga luma nilang disenyo. Nagsimula sila sa maliit na test cascade na may 19 centrifuge lang. Matapos ayusin, pinalawak nila ito sa 129 na makina. Sa bawat dagdag, may mga bagong problema pa rin silang naranasan. Ang mga makinang ito ay sobrang pinino at pinapatakbo sa sukdulang hangganan ng kaya ng disenyo ng tao, kaya kahit ang simpleng pagpapabagal sa mga ito ay nagiging problema na. Nagkaroon ng hamon dahil sa dami ng trabahong ginawa para pabilisin ang mga ito, kaya kinailangan nilang bagalan ang proseso para mapatatag ang centrifuge. At ang isang bagay, tulad ng pagkawala ng kuryente, ay magdudulot ng mga panginginig sa makina. Maaari nitong maging sanhi na kumiskis ang mga rotor sa gilid ng kanilang lalagyan na magre-resulta sa mapaminsalang pagkalat ng mga metal at sisira sa buong centrifuge. Bagamat mahirap malaman ng sigurado kung gaano kataas ang bilang ng mga pumapalya noong mga unang taon, sinabi ng mga opisyal ng International Atomic Energy Agency na maaaring umabot sa 10 kada taon ang bilang ng mga pumapalya. Pero natututo ang Iran. Noong 1979 matapos ang mahigit isang dekada ng pagsubok, nakamit nila ang mahalagang tagumpay na mapayaman ang uranium mula 0.7 hanggang 12 U-235. Malayo pa ito sa 35 na kailangan para sa fuel ng reaktor, lalo na para sa mga sandata. Napatunayan nilang naunawaan na nila ang mga pangunahing prinsipyo at nagsimula ng magsanay, kahit sila lang ang nakakaalam sa puntong ito. Henerasyon ng pinakamagaling at matatalinong Iranian sa nuclear engineering. Habang abala ang mga siyentipiko sa Kalai Electric, sinimula ng construction crew ang bagong proyekto sa disyerto malapit sa Natanz noong late 1970 dekada. Dahil sariwa pa ang sugat mula sa pagkawasak ng Air Force ni Saddam sa kanilang research facility noong digmaan, gusto nilang tiyaking mas protektado ang mga susunod nilang pasilidad.
Bilang paghahanda sa Natanz, inaral ng mga Iranian engineer ang lahat ng detalye ng bawat airstrike. Inaral nila ang lahat ng nalalaman tungkol sa mga bunker buster bomb ng Amerika na noon ay isang bagong imbensyon. Alam rin nila na sinira ng Israel ang Osirak reactor ng Iraq noong 1981 para hadlangan ang nuclear program ng Baghdad. Naging bahagi ito ng doktrinang Begin ng Israel na malinaw nilang ipinahayag na hindi lang isang beses na pag-atake, kundi magiging patakaran ng lahat ng susunod na gobyerno ng Israel na magsagawa ng preemptive strike upang pigilan ang mga kalaban na magkaroon ng mga sandatang nuklear. Sa madaling salita, natakot ang Tehran na mangyari rin sa kanila ang naranasan ng iba. Alam nilang kapag nadiskubre ang kanilang programa, posibleng salakayin sila ng Israel. Lalo lang nitong binigyang diin ang kahalagahan ng paggawa ng kanilang mga pasilidad na halos hindi masisira ng bomba. Dinisenyo ang Natanz na maging napakalaki. Ayon sa plano, magkakaroon ng 2 underground enrichment halls na tig 25,000 square meters, kasukat ng 6 na football field bawat isa. Dinisenyo ito 8 metro sa ilalim ng lupa at pinoprotektahan ng 25 metrong makapal na konkretong panangga sa ibabaw ng pasilidad. Sa ibabaw nito, maglalagay pa ang mga inhinyero ng karagdagang 22 metro ng lupa at bato. Sa kabuuan, nagbibigay ito ng 30 metrong semi-fortified na proteksyon laban sa anumang maaaring ibagsak ng kanilang mga kaaway sa kanila. Sapat ito para tiisin ang karamihan ng pampasabog at tumagal laban sa halos lahat ng pinaka-advanced na pambobomba mula sa himpapawid. Ang pagtatayo sa ilalim ng lupa ng ganito kalaki ay nagdala ng mga hadlang. Karamihan ay dahil sa kahinaan at sobrang pagiging sensitibo ng mga centrifuge kahit sa maliliit na pagyanig. Nilagyan ng mga inhinyero ng shock absorbers at espesyal na isolation system ang pasilidad para sumipsip ng epekto ng maliliit na paggalaw ng lupa na di mararamdaman sa ibabaw. Ang kontrol sa temperatura at kuryente ay hamon dahil ang enrichment ay nangangailangan ng malaking enerhiya at naglalabas ng init. Tandaan, binabawi nila ang kakulangan sa bisa sa dami. Kung ang isang centrifuge ay kumukuha ng halimbawa 100 watts, kailangan nilang i-multiply iyon sa 50,000 makina na kanilang pinaplano. Iyon ay 5 megawatts para sa mga centrifuge mismo. Hindi pa kasama rito ang malalaking industrial grade cooling system na kailangan para mapawi ang sobrang init ng pasilidad. Kahit may mga hamon, pursigido ang Iran at nagbunga na ang kanilang pagsisikap matapos ang Natanz. Handa na silang umangat mula sa tagong pagawaan tungo sa mas malaking industrial na sukat. Pagsapit ng 2002, nagsisimula ng magsama-sama ang lahat ng bahagi. Naipon na ang unang cascade ng 164 centrifuge at handa na ang mga pyesa para sa libu-libong iba pa. Sa puntong ito, 17 taon nang palihim nagtatayo ang Iran. Pero di magtatagal ang ganitong kalaking lihim. Pagkakabunyag at ang karera laban sa oras. Ang mga pag-unlad at pananaliksik na ito ay nangyari ng lihim. May hinala ang intelihensya ng United States at Israel na gusto ng Tehran ng nuklear at binabantayan nila ito. Simula dekada 90, dumami ang pag-aangkat ng mga bahagi para sa paggawa ng centrifuge. Lihim na itinago lahat ito, kaya halos walang alam ang pandaigdigang komunidad sa mga plano o pag-usad ng Tehran hanggang sa 2002. Noong Agosto, isang grupo ng Iranian dissidents ang nag-anunsyo sa press conference sa Washington, District of Columbia, si Alaraza Jafaseda, tagapagsalita ng isang kontrobersyal na grupong Iranian, ay napasama ang loob ng United States at inanunsyo ng Ayatollah na may lihim na nuclear program ang Tehran at nagtatayo ng 2 pasilidad para sa paggawa ng materyales na pwedeng gamitin sa nuclear bomb. Dahil sa hiwalay na relasyon ng grupo sa internasyonal na komunidad, kaduda-duda ang kanilang pahayag. Pero napatunayang karamihan dito ay tama. Kahit ang sirang orasan ay tama ng 2 beses sa isang araw. Humiling agad ng access ang International Atomic Energy Agency sa mga pasilidad ayon sa internasyonal na kasunduan sa nuklear. Noong Pebrero 2003, dumating si Mohammed El-Baradei, direktor ng International Atomic Agency sa Natanz at nabahala sa kanyang nakita. Ang kasopistikaduhan ng programang Iranian ay lumampas pa sa ipinahiwatig ng paunang ulat. Pagdating niya, ang planta ay may 164 assembled centrifuge at pyesa para sa 1,000 pa na nakaimbak. May bakas ng enriched uranium sa environmental sample, patunay na aktibo ang pasilidad. Naipit na sa sulok ang Iran at limitado na lang ang kanilang maikakaila nang hindi tuluyang mawalan ng kredibilidad sa internasyonal na komunidad.
Inamin nila na nagsasagawa sila ng mga lihim na pananaliksik at pagpapaunlad ng nuklear. Kabilang ang mga tagong eksperimento sa pagpayaman ng uranium, mga pagsubok sa paghihiwalay ng plutonium, at malawakang pagtatayo ng mga pasilidad. Kahit na nahuli at kinundena ng mga karatig bansa at pandaigdigang komunidad, lalo pang pinagtibay ng Tehran ang kanilang proyekto. Nakarating na sila sa puntong ito at hindi na sila aatras pa. Noong 2006 matagumpay nang na-upgrade ng Iran ang mga P1 centrifuge na noon ay luma na at lampas na sa kapasidad sa enrichment. Nagtayo sila ng 164 isotopong reaktor, isa centrifuge mula sa sariling disenyo, na nagpayaman ng uranium hanggang 35. Iyan ay reactor grade. Iginiit ng Iran na ito ay para lang sa mapayapang gamit ng nuclear energy. Noon, mayroon pa silang benepisyo ng pagdududa sa ilang grupo. Ang 35 ang eksaktong antas na kailangan para paganahin ang nuclear power plant. Pero kahit dito, anumang pagsusuri na lampas sa ibabaw ay magtataas ng mga tanong kung gaano nga ba sila katapat. Mas marami pang centrifuge ang ginagawa ng Iran kaysa sa kailangan para sa nuclear power plant. Ang Natanz ay may malalaking underground na bulwagan na kayang maglaman ng 50,000 makina. Sapat na ito para gumawa ng fuel sa mahigit 12 power plant. Tandaan, isa pa lang ang reactor nila at hindi pa tapos. Hindi tinanggap ng United Nations Security Council ang paliwanag ng Tehran. Nagpasa sila ng maraming resolusyon na humihiling sa Iran na itigil ng tuluyan ang pagpayaman ng uranium. Bagamat hindi ito pinansin dahil lalo pa silang nag-install ng mas maraming centrifuge at ang mga numero dito ay nagsasalita na para sa kanilang sarili. Noong 2007 may 3,000 centrifuge na umiikot sa Natanz. Noong 2000 umabot ito sa 8,000 at napuno na ng mga makinang ito ang mga underground hall na dati halos walang laman. Isa pang revelasyon ang lumabas noong Setyembre 2009 nang matuklasan at isa publiko ng mga kanluraning ahensya ng intelihensya ang pangalawang malaking pasilidad nuklear sa Fordal. Ang lugar na ito ay nagtaas ng seguridad ng Natanz. Inukit ng 80 metro sa ilalim ng bundok at matitibay na granite. Ito ay isang tunay na bunker sa bundok at marahil isa sa pinakamahirap pasukin na pasilidad sa buong mundo at maaaring hindi mapasok gamit ang karaniwang mga paraan. Noong 2010, nabalot ng duda ang Islamic Republic sa pasilidad na ito nang mabunyag ang Stuxnet virus na di umano'y gawa ng United States at Israel. Iniprogram ang mga centrifuge para sirain ang sarili nila. Dahil sensitibo ang mga makina, kahit sa kaunting pagbabago, hindi na kailangan ng malalaking pagsabog o sirang bahagi. Sa kabila ng lahat, nasira nito ang humigit kumulang 1,000 centrifuge. Bagamat napakalaking pinsala noon, napatunayan na isa lang itong maliit na sagabal para sa Iran. Sa loob ng 1 taon, napalitan nila ang lahat ng sirang makina at in-upgrade pa ang kanilang cybersecurity para maiwasan ang ganitong pag-atake. Marahil ang pinakamahalaga, gayunpaman, ay ang kanilang desisyon matapos ang pag-ataking ito, nataasan pa ang kanilang enrichment hanggang 20. Dito pumapasok ang pisika ng proseso. Hindi linear ang hirap ng uranium enrichment. Halimbawa, mas mahirap ang pagtaas mula 60 hanggang 70 kaysa mula 10 pataas. Kapag nag-anunsyo silang mag-i-enrich hanggang 20, mas malapit na sila sa weapons level na kadalisayan kaysa sa akala ng iba base lang sa porsyento. Sa karaniwang tagamasid, sinabi ng Iran sa international na komunidad na gagamitin ito para sa Tehran Research Reactor. Ang paggawa ng medical isotopes para sa paggamot ng kanser ay isang realidad. Gagamitin ng reactor nila ang uranium para gumawa ng medical radioisotopes na gamit sa cancer diagnostic scan sa buong mundo. Hindi nagtagal sa pagsusuri ito kahit may access ang international community sa Tehran Research Reactor, pero napakaliit ito. Kailangan ng 5 kilo ng 20 enriched uranium bawat taon para mapanatiling tumatakbo ito. Ang proyekto nila ay gumagawa ng mas marami pa rito ng ilang ulit at wala silang ipinapakitang senyales ng paghina. Sa kabaligtaran, bumibilis pa sila at hindi nalinlang ang mundo. At dito makikita na talagang nag-iisa na ang Iran. Tuluyang tinatalikuran ang anumang pagpapanggap na gusto lang nilang ituloy ito para sa mga layuning hindi kaugnay ng armas. At ang sumunod dito ay ang mga resulta nito, industrial na antas, at ang kasunduang nuklear. Pagsapit ng 2011 umabot na sa tunay na industrial na antas ang programang nuklear ng Iran. Sapat na ang mga numero. Halos 19,000 centrifuge ang na-install sa Natanz at Fordo. Sa 10,000 aktibong nagpapayaman ng uranium, nakakagawa ang Iran ng 150 kilo ng low-enriched uranium at 5 hanggang 7 kilo ng 20% enriched uranium buwan-buwan. Hindi lang sila basta nagdadagdag ng mga makina.
Tapos na ang mga araw ng dami kaysa kalidad, sila ay nag-i-innovate na kung iisipin ang kanilang internasyonal na pag-iisa, ay dapat kilalanin bilang isang kahanga-hangang nagawa. Ang isotopong reaktor, 2M centrifuge na inilabas noong 2013 ay 4 na beses na mas mahusay kaysa sa isotopong reaktor. Isa na modelo na sa sarili nito ay isang malaking hakbang mula sa panahon ng P1 na disenyo na kanilang binili noon. Dahil dito, nakaipon ang Iran ng mahigit 7,000 kilo low-enriched uranium at halos 200 kilo na lampas 20. Samantala, nakamit nila ang isa pang mahalagang tagumpay. Naging critical na ang planta ng nuklear sa Bushehr na iniwan ng mga Aleman noon. Ang technical na tawag sa self-sustained nuclear reaction ay nagdulot ng matinding pag-aalala sa buong mundo. Ang Hilagang Korea, na kasing hiwalay ng Iran sa mundo, ay porsigidong tinutuloy ang sariling programang nuklear at tila mas malamang na magtagumpay sila rito. Tinawag ang Pyongyang na Hermit Kingdom dahil ito ang pinakahiwalay na bansa sa mundo. At tila hindi ito handang makipag-usap ng tapat tungkol sa kahit anong bagay. Kahit magdulot ito ng malawakang tagutom sa bansa dahil sa internasyonal na parusa at mahinang produksyon ng pagkain. Inaasahan na ang Iran ay magiging mas handang makipag-usap kahit na sa simula ay walang nangyayari sa mga pag-uusap dahil sa matigas na paninindigan noon ni Pangulong Mahmoud Ahmadinejad bilang pangunahing kondisyon sa anumang negosasyon. Ipinilit niya ang mga kahilingang tila lason sa kasunduan mula pa lang sa simula, tulad ng tahasang pagkilala sa karapatan ng Iran na magpayaman ng uranium. Sa pangkalahatan, mahirap siyang katrabaho. Sinadya niyang galitin ang pandaigdigang komunidad sa paulit-ulit na pagtanggi sa Holocaust, pati na rin sa madalas niyang pahayag na mawawala ang Israel. Ang pagkakahalal kay Pangulong Hassan Rouhani noong 2013 ay nagbukas ng mas makatotohanang usapan sa Tehran. Bagamat makapangyarihan ang Ayatollah, malaya pa rin ang Pangulo tulad ni Rouhani na makipagnegosasyon sa ibang bansa. Sa gitna ng mga parusa na sumisira sa ekonomiya ng Iran, ang pag-export ng langis, na siyang pundasyon ng kanilang gross domestic product, ay bumagsak mula 25 milyong bariles bawat araw o naging 1 milyon na lang. Bumagsak ng higit 80% ang halaga ng real at patuloy ang pagtaas ng presyo. Mas bukas si Rouhani sa negosasyon kumpara sa dating Pangulo. Matapos ang 2 taong negosasyon, nabuo ang Joint Comprehensive Plan of Action. Joint Comprehensive Plan of Action. Noong Hulyo 2015, tinanggap ng Iran ang ilang limitasyon sa kasunduan. Babawasan nila ang operational centrifuges sa 5,000 at 60 lilimitahan ang enrichment sa 3.67% at ang uranium stockpile sa 300 kilo mula 7,000. Magbuhos ng semento sa core ng reaktor ng Iraq para tuluyang hindi na ito magamit at tanggapin ang tuloy-tuloy na pagmamanman ng International Atomic Agency gamit ang mga kamera at sensor sa lahat ng kanilang pasilidad. May kontrobersya sa kasunduan. Sabi ng mga kritiko, matatapos ang maraming limitasyon sa 10 hanggang 15 taon, kaya posibleng muling mag-enrich ang Iran ng legal. Ang mga bansang Arabo gaya ng Saudi Arabia at United Arab Emirates ay nagduda sa kasunduan dahil natatakot silang lalakas at magiging lehitimo ang kakayahan ng Iran sa nuklear. Lubos na nagduda rito ang Israel at mariing tinutulan ito ng mga Republican sa Estados Unidos. Kapalit nito, makakakuha ng kaluwagan sa mga parusa ang Iran at mabilis at kapansin-pansin ang pagpapatupad nito. Pagsapit ng Enero 2016, tinanggal na ng Iran ang 13,000 centrifuge, mahigit 2/4 ng kanilang kabuuang bilang. Ipinadala rin nila ang toneladang enriched uranium sa Russia. Ang mga underground hole sa Natanz, na dati umaalingaw sa libu-libong makina, ay halos bakante na ngayon. Isa sa pinakadramatikong hakbang ng Iran ay ang pagtanggal ng reactor cores sa Iraq at pagpuno nito ng semento para hindi na ito magamit. 3 taon umiral ang kasunduan pero nagbago ito noong Mayo 2018. Ang kasunduan sa Iran ay dapat muling pag-usapan o tapusin na. Umatras ang Estados Unidos sa Joint Comprehensive Plan of Action sa pamumuno ni Pangulong Donald Trump at ibinalik ang mabibigat na parusa kaya bumagsak ulit ang export ng langis ng Iran. Ang iba pang mga partido sa kasunduan, Europa, Rusya, China, ay sinubukang iligtas ito, ngunit hindi nila kayang tapatan ang presyur ng ekonomiya ng Amerika. Kung ito man ay makatwiran o hindi, isa iyang paksa para sa ibang araw. Desisyong ito ang nagdala sa atin sa kinalalagyan natin ngayon, sa 2025. Malapit na ang hangganan. Kahit pilit inililigtas ng Europa, ang Joint Comprehensive Plan of Action tuluyan na itong namatay. Kung hindi makikipag-cooperate ang United States, hindi rin ang Tehran. Para sa maraming leader sa Europa, malaking sakuna ito na tiyak umanong magreresulta sa Iran na magkaroon ng sandatang nuklear. Sa Washington, Jerusalem
at ilang bansang Arabo, nakita itong mas magandang alternatibo. Para sa kanila, pinapatagal lang ng Joint Comprehensive Plan of Action ang hindi maiiwasan. Pagkatapos ng ekspirasyon ng kasunduan, makikinabang ang Tehran sa pagluwag ng parusa at malayang magpapatuloy sa paggawa ng sandatang nuklear habang tumatanggap ng malaking pera. Ano man ang tingin dito, tapos na ang Iran. Hindi sila handang makipagnegosasyon para sa bagong kasunduan sa nuklear at sinimulan nilang labagin ang bawat limitasyon ng Joint Comprehensive Plan of Action. Maingat nilang tinimpla ang bawat hakbang para ipakita ang kakayahan at subukan ang reaksyon ng internasyonal na komunidad. Una, lumampas sila sa 300 kilogram na uranium saka nagpayaman ng uranium lampas. 3 tuldok 67. Sa ngayon, wala nang humahadlang sa kanila mula sa aksyon ng internasyonal na komunidad. Muling mataas ang mga parusa, tuloy pa rin ang Iran sa ginagawa nila. Ipinakilala nila ang isotopong reaktor. 4 at isotopong reaktor. 6 na 10 beses mas mahusay kaysa isotopong reaktor. Isa at agad nilang nalampasan ang sarili nilang mga nagawa. Ang isotopong reaktor, siyam ay 50 beses na mas mahusay sa uranium enrichment kaysa isotopong reaktor. 8. Dito talaga nagsimulang bumagsak ang lahat. Noong Enero 2021, inanunsyo nilang magpapayaman sila ng uranium hanggang 20 sa Fordal, kanilang kuta sa bundok. Naabot nila ito sa ilang linggo at noong Abril, inanunsyo nilang magpapayaman hanggang 6 na po. Iginiit ng Iran na ang kanilang pananaliksik at pagpapayaman ay para sa mapayapang layunin at binigyang diin ang pagiging miyembro nila sa Non-Proliferation Treaty at pagtanggap sa pagmamanman ng IA. Bagamat una nilang naipanindigan iyon, nawala na ang kredibilidad ng programang ito na para lang sa enerhiya sa puntong ito. Walang makatwirang sibilyang dahilan para sa 6 na po na pagpapayaman dahil walang power reactor o research facility na nangangailangan nito. Ang pagtaas ng materyal mula 6 na po hanggang 9 na po weapons grade ay mabilis lang. Ilang araw lang matapos simulan ang proseso, naabot na agad ang antas na ito. Sa paggamit ng isotopong reaktor, 6 centrifuges sa Natanz, nakakagawa sila ng kilo-kilong materyal buwan-buwan. Noong 2022, naglagay din sila ng mas sopistikadong cascade sa Fordal para sa natural na uranium. Naabot nila ang 0.7 enrichment hanggang 6 na po sa isang tuloy-tuloy na proseso pagsapit ng 2023. Ibinunyag ng International Atomic Agency na may natuklasang uranium particles na na-enrich hanggang 837 sa Fordal na agad namang tinugunan ng Iran. Sabi nila hindi inaasahang pagbabago ito kahit tila hindi na pinapansin ng mga tao ngayon. Sa dulo ng 2024, may 12,000 operational centrifuge ang Iran kasama ang libu-libong advanced na modelo. Higit sa 275 kilo ng 6 na pong enriched uranium na walang gamit para sa sibilyan at libu-libong kilo pa ng 20 uranium. Tinantiya ng international na analyst na 4 hanggang 5 linggo lang ang breakout time ng Iran o ang panahong kailangan nila para makagawa ng weapons-grade uranium para sa isang bomba. Dahil sa advance nilang centrifuge at 6 na po na stockpile, halos tapos na nila ang proseso tungo sa weapons-grade na material. Habang nangyayari ito, ang mga lalagyan ng langis ng Iran ay natambak at nasisira dahil sa mga parusa na nagpahirap ibenta ang mga ito. Isang bagay ang malinaw, hindi ito para sa enerhiya. Iba-iba ang tingin ng tao sa nuclear program ng Iran at madalas itong napag-uusapan ng hindi lubos na iintindihan ang mga detalye nito. Para sa iba, ito ay banta sa pag-iral ng iba. Simbolo ito ng pambansang determinasyon at pag-unlad para sa mapayapang layunin kahit tutol ang marami sa mundo. Gayunpaman, kinakailangan ang programang pangsandatahan na ito bilang panakot sa mga kaaway ng Iran na gustong magpabagsak dito. Ang issue kung may karapatang magpayaman ng uranium ang Iran para sa nuklear na enerhiya ay magkaiba sa usaping dapat ba silang payagang gawin ito tulad ng ginagawa nila ngayon. Anuman ang sinasabi ng pamahalaan ng Iran, ang mga kamakailang hakbang ay malinaw na nagpapakita na layunin nilang gawing sandatang nuklear ito. Sa kabila ng lahat, anuman ang naging epekto ng labanan noong 2025 laban sa Israel at Estados Unidos, isa pa rin itong malaking tagumpay para sa Islamikong Republika. Isipin mo kung gaano na sila kalayo. Nagtayo sila ng masalimuot na pasilidad sa ilalim ng lupa. Nakabuo ng sariling teknolohiya mula sa disenyo ng Pakistan noong 1970 hanggang sa modernong sentripyuho at nagsanay ng bagong henerasyon ng Iranian na siyentipiko. Nagawa nila ito kahit putol ang ugnayan sa pandaigdigang merkado
at walang teknikal na suporta o pagsasanay mula sa labas ng bansa. Gayunpaman, nagdulot ito ng malaking kapalit at paghihirap sa karamihan ng kanilang populasyon dahil sa mga pandaigdigang parusa. Depende sa pananaw mo, alinman sa hindi sila handang magsikap para mapabuti ito sa loob ng maraming taon o handa silang tiisin ito nang hindi talaga nakikipag-usap ng seryoso. Mula nang ilunsad ang programa noong 2002 kung saan patutungo ang programang ito mula rito ay hindi tiyak. Tanging panahon lang ang makapagsasabi. Sisiguraduhin kong ipapaalam ko sa inyo ang mga susunod na mangyayari habang ito'y umuusad. Maraming salamat sa panonood.